Chicken truffle pasta naman tayo for today's video. Kaya naman muli ako po ang inyong madiskating nanay at tara, umpisa na po natin. Bali itong inyong mapapanood ay disclaimer lang, hindi po ito authentic. Kumbaga gagawa natin ng paraan para makuha natin yung lasa na hinahanap natin na pasok sa panlasa ng Pinoy. Kaya naman wag na natin patagalin, umpisahan na natin. So bali dito pala gagamit tayo ng dried shiitake mushroom. Pwede kayong gumamit ng fresh mga manay, pero dahil ito yung available dito sa aking kitchen, ito na yung gagamitin ko. So dahil konti na lang tong natitira, gagamitin ko na lahat. Nasa 70 grams nga pala tong gagamitin ko. Then bababara natin to ng maligamgam na tubig na kailangan lubog na lubog yung ating shiitake mushroom. So dahil wala tayong truffle paste, so gagawa po tayo gamit itong shiitake mushroom na binabad natin. Hayaan muna natin to ng mga at least 20 minutes. Then gagamit nga pala tayo dito ng black olives. Ayan, ito po nabibili lang sa mga grocery, meron din sa mga online. So pwede nyo pong i-check yung mga gagamitin natin. Then gagamit din tayo ng pasta na yung lapad, ayan, yung linguine, tama ba yung bigkas ko rito? So ganito, pwede rin naman yung ordinaryong pasta na ginagamit pang spaghetti. So magpapakulo lang tayo ng tubig para dun sa pasta natin. Sundan nyo lamang po yung nasa packaging para po maiwasan na malabsay yung pasta ninyo. Kailangan al dente pa rin. Habang pinapakuluan natin yung tubig, tayo muna ay maghihiwa ng chicken. Chicken breast nga pala yung gagamitin natin dito. At ito po ay hihiwain natin ng tamang laki lang, wag sobrang laki. Pero nasa inyo naman, pwede po niyang liitan. So ito is ginamit ko dito ay nasa 300 grams po yung timbang neto. Kaya ako napaluto neto mga manay kasi na-miss ko yung nakainan ko na chicken truffle pasta sa Pampanga. So dahil ang layo nun, para biyahihin na naman namin, kaya sabi ko magluluto na lang ako ng para dito sa bahay. Then gagamit nga pala tayo ng isang buo na bawang. So ang gagawin natin is tatanggalin natin yung balat nito kasi isasama natin ito mamaya sa paggisa. So normally may nabibili naman po na truffle paste sa mga grocery, pero kung wala talaga, pwede naman tayong gumawa ng alternative, pero hindi ko masasabing authentic. Kasi po, ang truffle pasta ay mas kilalang pasta na kinakain sa Italia. Pero dahil nga gagawa natin ng version na Filipino style para maiba naman. So balikan ko muna yung ating tubig na pinapakuluan para habang naghihiwa ako ng bawang naluluto rin yung pasta natin. So bali dito naglagay ako ng oil, then naglagay din ako ng asin, dinami-damihan ko para may alat-alat na yung ating pasta kapag naluto. Then hahayaan natin yan, haluin muna natin. Tapos, tatakpan muna natin at hihinaan natin yung apoy hanggang sa maging al dente yung ating pasta. Then, babalikan ko muna yung aking tinatapos. So, dahil tapos na ako ritong magbalat, set aside muna natin to. Then, itong ating nababad na shiitake mushroom, ang gagawin natin is pipigain natin to. Hindi natin kailangan yung pinaka sabaw niyan or pinagbabaran. So, itatapon natin yan. Kaya kailangan pigain po ng maigi. Ganyan. Then, ilipat natin sa isang malinis na lagayan. Ito nga palang gagawin ko ay marami to mga manay kasi marami tayong ginamit na mushroom. So, itong gagawin kong pinaka truffle paste natin ay hindi natin yan uubusin lahat. Then, magre-ready na rin ako ng ating black olives. So, yung isang bote, ang ginawa ko is nagtira po ako ng kalahati. Hindi ko siya inubos lahat. Tapos, i-drain lang natin. Then, set aside na natin itong mga kailangan nating sangkap at balikan na natin yung pasta natin. At dahil okay na to, al dente na, huwag nyong hahayaan po na ma-overcook. Mas mainam yung matigas-tigas pa siya kasi sisip-sip yan ng ating sauce mamaya. Then, yun nga, maganda rin kapag maraming oil para hindi po siya nagdidikit-dikit. So, eto, i-set aside muna natin. Then, dito sa pinagpakuluan ng pasta natin, maglalagay muna tayo ng olive oil. So, naglagay muna ako rito ng mga 1/4 cup. Then, igigisa natin dito yung ating chicken breast. So, yung chicken breast mga manay, titimplahan ko lang to maya-maya ng asin, pero hindi ako maglalagay ng paminta para hindi siya parang, ang tawag doon, maduwing tignan. So, konting asin lang para may lasa na yung chicken natin. Then, lulutuin po natin to ng mga ilang minuto, hindi naman katagalan kasi mabilis naman po maluto ang chicken breast. Kapag okay na, ay hanguin na po natin to. At iisang tabi natin. Tapos dito sa mismong pinaglutuan ay dito na rin tayo magigisa or gagawa ng para sa ating tawag dito yung ating truffle paste. So ilalagay natin lahat itong ating piniga na shiitake mushroom.
Pwede kayong gumamit ng fresh mga manay ha. Pag fresh naman po yung gagamitin nyo, mga nasa 250 grams yung gamitin ninyo. So sasangkutsahin po natin to ng maigi. Kailangan kasi ma-achieve natin yung parang nagsusunog-sunog siya. Ganun po yung atake dapat para lumabas yung kanyang mismong aroma. At mag-a-add pa ako rito ng olive oil kasi kinulangan pa. So sa mga magtatanong, ang dami namang oil. Normal po yan at kailangan po talaga, lalo na kung mag-i-stack kayo ng inyong truffle paste. Kasi kailangan talaga na sagana siya sa oil para hindi po siya amagin. Ilalagay na rin natin yung ating binalatan na bawang. At dito optional, naglagay po ako ng unsalted butter. Optional po yan pero lalagyan ko dahil para sa akin gusto ko yung may kakaibang aroma at lasa ng butter din. So naglagay po ako ng kalahati ng isang buo ng butter natin. Dito nga lang po mga manay, kapag nagluto kayo or naggisa kayo ng mushroom, talagang maraming haluan po. Pero hindi naman kailangan haluin ang haluin. So maya-maya kailangan hinahalo lang para may iwasan na totally talagang sunog na sunog at maging pantay naman po yung pagkakaluto. Nilagay na rin natin yung black olives na tinabi natin kanina. So ito ay nakakatulong din po para makapagbigay ng dagdag aroma at kakaibang lasa para sa ating truffle paste. Pero kung ayaw nyo, wag nyo lagyan. Pero para sa akin, mas gusto ko at nakakabigay din siya ng magandang kulay kapag giniling na natin. So makalipas ang ilang minuto na ating pagluluto, kapag ganito na po, nagkakameron na siya ng pagka golden brown yung ating mushroom, gayon din yung ating bawang, ay pwede na natin hanguin. Palamigin lamang po ng bahagya, then ililipat natin sa ating food processor para dito naman natin gigilingin or mas pipinuhin. So dito magagawa na yung ating truffle paste. Naglagay din po ako ng 1 teaspoon ng pamintang pino at kung wala po kayong food processor, pwede kayong gumamit ng blender mga manay. So i-blender natin or i-food processor po natin to hanggang sa ma-achieve natin yung pinong-pino na pang truffle paste na kailangan natin. So kapag may nakikita kayong buo-buo gaya nito, itulak nyo lamang po pailalim para maging pantay ang pagkakagiling. So ituloy-tuloy lang po natin hanggang sa ma-achieve natin yung pino na kailangan natin dito. So yung ganitong diskarte mga manay, kung meron kayong mga coffee shop or restaurant at nagsaserve kayo ng truffle pasta, magandang gawin po yung ganito kasi mas malaki po yung matitipid natin kaysa bibili tayo sa supermarket ng mga nakagarapon. Pero kung may budget naman at kayang-kaya talagang bumili ng mga ganon, why not? Pwede naman po para mas ma-achieve natin yung tamang lasa na hanap natin, lalo na kung gusto natin is authentic na truffle paste para sa pasta natin. So dito sa pinaglutuan ng ating mushroom, dito na rin natin lulutuin yung sauce natin. Hindi na tayo magigisa. Maglalagay tayo ng 1 liter ng full cream milk. Then dito ilalagay na rin natin yung kalahati ng ating truffle paste na ginawa. So kalahati lang yan, huwag nyo pong lalahatin. Yung kalahati na natira, set aside nyo po, ilagay nyo sa freezer, ilagay sa isang ziploc container or plastic para po magamit nyo pa sa susunod na pagluluto ninyo ng truffle pasta. So dudurog-durugin lang po natin yan para maghiwa-hiwalay gaya nito at lulutuin po natin to ng katamtaman lang ang apoy hanggang sa kumulo siya. So halu-haluin lang po natin para po mapalapot natin ng bahagya. Then kapag nakikita ninyo na malapit ng kumulo, ganyan. So maglalagay naman po tayo ng all-purpose cream. Ayan, para mas creamy at nagbibigay po talaga to ng sarap para sa ating sauce. Ito kasing ginagamit ko nakalagay sa chiller kaya ganito, nag-set na siya. Pero mas mainam gumamit kayo ng room temp na lang na all-purpose cream para hindi na kayo mahirapan magtunaw. So sairin ko yan para walang sayang. Then mix lang po natin hanggang sa ma-dissolve at talagang mahalo ng maigi. At dito nga pala mga manay, mas mainam din po na timplahan din natin at tikman kung ano yung naayong lasa para sa inyo. Kayo na po yung mag-adjust. Then ilalagay na rin natin dito yung sinet aside natin na chicken breast. So ilagay na natin yan lahat. Saktong-sakto yan dito. Itong recipe ng sauce natin is good for 500 grams ng ating pasta. So kapag okay na, pwede na po natin ilagay dito yung naluto nating pasta. So yung pasta natin, dahil hindi pa siya totaling as in lutong-luto, matigas-tigas pa to. So yan po ay sisip-sip para dito sa ating sauce
at hindi siya magiging labsa. Kasi kapag niluto nyo ng sobra yung pasta ninyo, then sisip-sip pa siya ng sauce, magiging malabsa na siya. So kailangan matigas-tigas pa yung pasta para po al dente siya kapag nakasip-sip siya ng sauce, hindi siya malalabsa. Then set aside na natin yon, at para naman kompleto yung ating pagsuserve ng ating truffle pasta, syempre, paparisa natin yan ng toasted bread. So, naghati ako rito ng tasty, then pinahiran ko ng unsalted butter, at mamaya ay pipitikan ko to or wawasikan ko ng basil, dried basil mga manay, or pwede rin nyo tong lagyan ng garlic or yung mashed garlic, ganon. Tapos, i-bake lang natin to ng mga 3 minutes. At kapag okay na, so pwede natin tong ipares sa ating truffle pasta. Kaya naman, tara! Kain na po tayo. So, kita nyo yan. Akala nyo kanina parang hindi siya sisip-sip, no? Masyadong masabaw, masyadong masos. So, hindi na rin kailangan ng pampalapot para sa sauce natin kasi kusa po yung sisip-sipin ng pasta natin. Plating time na mga manay, kaya naman tara. So, dito, ganito lang po yung paglalagay natin. Kailangan kahit isi-serve natin sa pamilya natin, yung iparamdam natin na parang kumakain sila sa labas. So, maglalagay tayo sa ibabaw ng Parmesan cheese. Ito ay optional din po ha. At maglalagay tayo ng basil, konting-konti lang, para naman hindi matabunan yung truffle paste na ating nilagay. Kailangan umangat pa rin yun. So, ganun yung atake na kailangan natin ma-achieve mga manay. Kailangan mas umaangat yung truffle paste or yung truffle sauce na niluto natin. Mas angat na angat. Then, samahan pa ng partner natin na toasted bread. Panalong panalo. So ayan, muli ako po ang inyong madiskarting nanay. Kaya naman doon sa may mga cafe or may mga restaurant dyan na naghahanap ng pasok sa budget at mas malaki ang matitipid, itry nyo na po itong ating chicken truffle pasta para maiba naman sa panlasa ng ating mga customer. So muli ako po ang inyong madiskarting nanay. Tara, kain po tayo!